ang Pilipinas ay dapat na magpasyang kumilos ng higit pa sa karaniwang mga diplomatikong protesta sa harap ng pinakabagong panggigiit ng kontrol ng China sa Scarborough Shoal, isang babala ng retiradong maestrado ng Korte Suprema dahil ang deklarasyon ng Beijing na isang malawak na marine nature reserve sa pinagtatalo ng karagatan ay nagpapalalim ng pangamba sa katatagan ng rehiyon at soberanya ng Pilipinas. China's declaration raises the issue of what state has sovereignty over Boundary Masinloc, the Philippines or China, thus it is not enough for the Department of Foreign Affairs to lodge a perfunctory protest. Ito ang sinabi ni Antonio Carpio, isang ex-Supreme Court Senior Associate Justice, sa isang pahayag noong Sabado gamit ang opisyal na pangalan ng Maynila para sa pinagtatalo ng shoal. Dagdag pa nito na malamang sa malamang nag-uumpisa ng gumawa ang China ng mga estruktura nito sa loob ng Boundary Masinloc mula sa ibang parte nito na hindi nakikita ng mga nagbabantay ng mga barko ng Pilipinas sa paligid. Si Carpio, isa nangungunang boses sa pagtatalo sa South China Sea, ay hinimok ang Manila na idipang ang maling salaysay ng China at ipaliwanag ang mga legal at makaisasayang base ng soberanya ng Pilipinas sa parehong domestic at international na mga manunood. Dagdag pa ni Carpio na ang Pilipinas ay may eksklusibong soberanyang karapatan na magdeklara ng isang reserba ng kalikasan sa sarili nitong teritoryo at territorial sea, at ang kanyang mga komento ay kasunod ng anunsyo ng China noong September 10 na nagtalaga ito ng isang pambansang reserba ng kalikasan na sumasaklaw sa 35 milyong metro kwadrado sa South China Sea, kabilang na ang Scarborough Shoal na inilarawan ng Beijing bilang malaga para sa diversity, stability at sustainability. Ang hakbang ay umanin na protesta noong Huwebes mula sa Maynila na kinundina ito bilang illegitimate at labag sa batas. Sa pag-uulit ng babala ni Carpio, hinihimok ng ibang mga analyst ang Pilipinas na gumawa ng gitpa na sinasabing itinutulak ng Beijing ang salaysay nito habang iniiwasan ang formal na negosasyon sa Maynila sa usaping ito. Si Julio Amador, ang bansamantalang presidente ng Foundation for the National Interest at ang pagtatag ng policy advisor firm na Fox Asia, ay nagsabi na ang deklarasyon ng Beijing ng isang nature reserve ay bahagi ng isang mas malawak na diskarte upang mapanatili ang presensya nito at igiit ang kontrol sa Scarborough Shoal. Sinabi ni Amador na ang deklarasyon ng China sa natural na reserba ay isang mapanuksong hakbang at hinimok ang Pilipinas na tumugon ng mas matatag at idinagdag na ang Maynila ay walang pananagutan sa pagpapataas ng mga tensyon. Samantala, ang Acquisition Technology and Logistics Agency o ATLA ng Japan ay naglabas ng mga bagong larawan mula sa pag-test fire ng isang prototype ng isang electromagnetic railgun sakay ng tested warship na GS Asoka noong Sabado, bahagi ito ng taong ito. Iginiit din ng ATLA na ito ang unang pagkakataon na may matagumpay na nagpaputok ng railgun at nakamount sa barko sa isang aktwal na target ng sasakyang pandagat. Ang Japan ay patuloy na sumusulong sa pagpapaunlad ng railgun, isang teknolohiya na kapansing-pansing pinahinto ng US Navy ang trabaho noong unang bahagi ng 2020s sa kabila ng pagpapakita ng pangako dahil sa mga makabuluhang teknolikal na hadlang. Ang GS Asoka, isang one-of-its-kind dedicated experimental vessel may 6,200 tonnage displacement na kabilang sa Japan Maritime Self-Defense Force, ay unang nakita na may railgun sa isang turret na naka-install sa stern flight deck nito noong Abril, gaya ng inulat ng TWC noong panahong ding iyon. Ang mga karagdagang view ng barko sa pagsasaayos nito ay lumilitaw pagkatapos. Ang isa sa mga larawan na kasama sa Instagram post ng ATLA na makikita sa tuktok ng kwentong ito na ibinahagi din sa iba pang mga social media accounts ng ahensya ay nagpapakita ng railgun na unang na-test fire sa kasaysayan ng Japan. Ang mukhang isang radar array at isang electro-optical at infrared camera system ay makita rin sa larawan sa isang hiwalay na turret.